no, sa tanan karon ng mga ginikanan kung naaman gani na mag paabot sa atoa na ay mga painjikan o pabaksinan sa mga bata, dili diretso mo sanong ana tungod kay luoy kaayo, ulahi na kaayo ang pagbasol kung sakali man na magkakaroon po ng pangyayaring hindi maganda sa mga anak natin. Kaya nagbabala si kaibigan noon pa. Sabi ng ating kaibigan, huwag kayong magpapalinlang kasi kahit paano pa ang kanilang igagawin, kahit paano pa ang mga baksin na ibibigay po sa tao. Kapag ang tao talaga yan, mahina talaga ang tao. Magkakasakit at magkakasakit kapag ang tao kumakain pa ng pagkain na bigas. Kaya ibig sabihin yan, hindi bato ang katawan ng tao. Kaya kahit ano pa ang ngayon mga idol sabi nila tigdas. Ngayon po, anong nangyari? May mga bata na naman po ang nakitilang buhay. Alam po natin yan. Kapag inimbestigahan yan, alam po natin kung anong gagawin ang pag-imbestiga yan. Kaya sa lahat po ng mga nakapanood sa amin mga idol, sinabi po ng ating kaibigan noon pa, kung mayroon man pong mga ipinapaabot, ipinapanawagan dito sa atin na kailangan na gawin, hindi lahat po ng ikakabuti ay nakakabuti. Mayroon pong nakakabuti na ipapahamak ang mga biktima. Kaya kanina guys, nag-usap kami ni kaibigan. Ngayon may nipa na virus. Gusto kong personalan kung mayroong mangyayari na hindi maganda kapag natupukan ka o nabaksinan, kung mayroong mangyayari sa iyo, may hahabulan ka ba? May hahabulin ka bang tao? Diba wala? Lusot sila. Kaya sa lahat ng makapanood sa atin, kung mag-lockdown man, kung ano man po ang mangyayari dito sa atin, lalo na sa bansa natin, kung mayroon man pong ipinapaabot na mga baksin, huwag tayo agad-agad na magtiwala. Di tayo magpapalinlang ngayon mga idol. Kahit ano pa ang ipapasok sa katawan natin, tao pa rin tayo, nagkakasakit pa rin tayo. Kaya ang masakit lang dito mga idol, yung sinabi ng ating kaibigan noon, lagi pong pinapaalala ni kaibigan, huwag ninyong pabaksinan ang mga anak nyo, lalo na ngayon ay hindi na maganda ang takbo ng ating bansa. Lalo na ngayon, mayroong bata na naman po ang ibalita ngayon mga idol. Sobrang sakit po talaga yan sa magulang. May nagpahayag po doon, kapag inimbestigahan yan, alam kong hugas kamay ang gumawa niyan. Sasabihin naman yan, may komplikasyon, may sakit. Pero ang sinabi ng apuhan, malusog na bata, malakas, nang pinaksinan, anong nangyari? Bigla na lang nangitim, pagkatapos namatay. Kaya lagi namin pinapaabutan po ang lahat na sana ay makuntinto tayo ngayon mga idol kung ano man po ang mayroon sa atin. Hanggat hindi tayo nalinlang pa ulit, huwag tayo magpapalinlang pa ulit. Grabe guys, sobrang napakapanglumo ngayon ang balita guys. Kaya si kaibigan mismo laging nagbabala kahit ikapapahamak namin. Nagbabala siya na huwag kayo magpalinlang. Hindi ko na kailangan na iparinig pa ang boses ni kaibigan dito mga idol, kasi siya po ang nagbigay sa akin ng impormasyon noon pa, nang siya po ay nagpahayag. Alam po ninyo yung iba ngayon na nabaksinan, alam po ninyo yan mga idol, maraming biktima ngayon, maraming nakitil ang buhay dahil sa mga baksin na yan. Mula ng pagkabata kung tayo ay isinilang, ay talagang kasama na natin ang mga karamdaman.
hanggang ngayon. Tapos magpalinlang kayo? Wala. Kaya sa lahat ng makapanood, kahit na pumalag po ngayon ang makapanood sa atin kung sinong gumawa ng ganyan na mga baksin, kuryagaba, huwag niyong lukuhin ang tao. Gusto ninyong bawasan ang mga tao, kaya unti-unti ninyong ipapadaan sa mga bata. Kaya mahirap po mga idol. Sa ngayon, sana makuhaan ninyo ng aral ang mga ipinapaabot ng ating kaibigan. Kanina nag-usap kami mga idol, lagi niyang binabala na kung dumating man ang Nipah virus dito sa atin, kung sakali man magkaroon po ng lockdown o yung sinasabing tulad noon, huwag kayong magpalinlang muna. Titingnan natin kung ano po ang mangyayari pa, dahil po alam na po natin ngayon na ang mga tao, sinabi ng ating kaibigan, ang mga kapwa nating tao, mga kapwa natin ba, sila mismo ang tutudas sa atin. Yun sinabi na po ng ating kaibigan. Kaya mag-ingat po kayo.